DBM Chief nagpasalamat sa maagap na pagpapatibay ng Kamara sa 2024 General Appropriation Bill. Ang detalye mula kay Kapartner Creslin Cataro. Kapartner Creslin. Ipinahayag ng Department of Budget and Management ang taus-pusong pasasalamat nito sa House of Representatives sa naging mabilis na pagpapatibay ng House Bill 8980, ang 2024 General Appropriations Bill, itong ika-27 ng Setyembre. Ayon kay DBM Secretary Amina Pangandaman, pinasalamatan niya ang mababang kapulungan sa kanilang matibay na suporta at sa pagbibigay prioridad sa kapakanan ng sambayanang Pilipino sa pamamagitan ng pagtiyak sa on-time approval ng panukalang pambansang pondo. Sa gitna ng napapanahong pagpapatibay ng 2024 GAB ng Kamara, sinabi ni Pangandaman na nakasusunod ngayon ang Administrasyong Marcos sa target ng pagkamit ng mga layunin at planong pag-unlad para sa bansa na walang maiiwang Pilipino. Ang panukalang 5.768 trillion pesos national budget para sa susunod na taon ay mayroong 9.5% na pagtaas kumpara sa 5.267 trillion pesos na budget ngayong taon. Katumbas ito ng tinatayang 21.7% ng gross domestic product ng bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Creslin Catarong, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, DND nakisa sa 75th anniversary ng Republic of Korea Armed Forces. Ang detalye mula kay Kapartner Bernard Filler. Kapartner Bird. Nakibahagi ang Department of National Defense o DND sa pagdiriwang ng ika-75 anibersaryo ng Republic of Korea Armed Forces. Ang aktibidad ay pasalamat din ng Korea sa tulong ng Philippine Expeditionary Force to Korea noong Korean War. Sa pagdalo ni Defense Senior Undersecretary Ireneo Espino, nagbigay-pugay ito sa Filipino-Korean War Heroes, isang commemorative activity na inorganisa ng Cold Heroes Association. Pinasalamatan ni Espino ang pagbibigay ng scholarship grants sa mga descendant ng Filipino-Korean War veterans, habang nagbigay-pugay din ito sa War Memorial of Korea. Samantala, tinalakay naman ni Espino kay Korean Vice Minister for Defense Shin Bomchul ang pagsulong ng Defense Cooperation ng Pilipinas at Korea. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Bernard Ferrer, kapartner mo sa balita at serbisyo. At sa iba pang mga balita, bagong guidelines sa SIM registration inilatag ng NTC. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Creslin Cataro. Kapartner Creslin. Naglabas ang National Telecommunications Commission o NTC ng Memorandum Order sa mga telecommunications companies patungkol sa bagong guidelines sa SIM registration sa bansa. Ito ang inanunsyo ng NTC Deputy Commissioner Attorney John Paulo Salvahan sa bagong Pilipinas Ngayon public briefing nitong Webes. Ani Salvahan, ang naturang memo ay pinalabas ng NTC noong September 18, 2023. Ibinahagi ni Salvahan na ang naturang panuntunan ay nagsasabi sa mga telco kung ano ang mga dapat ilang gawin o dapat idagdag ng mga teknolohiya sa kanilang mga SIM registration process. Ito ay upang mapalakas at mabawasan ang mga insidente ng mga nagsusumite ng peking registration o peking identification. Mayroon ding nilagay ang NTC para sa user-friendly reporting mechanism para sakaling may mga natanggap pa rin na spam o scam text ang mamamayan ay makapag-report sila ng mas maayos sa mga telco at sa NTC. Samantala doon sa bagong guidelines, na-require ng NTC ang telcos para magawa ng monthly submission ng kanilang report kaugnay ng corrective measures. Inaasahan naman ang pagkatapos ng itinakdang deadline ay mababawasan ang fraudulent o fake registrations. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Creslin Catarong, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, mga pinuno naman ay kulto sa Socorro Surigao del Norte, kulong sa Senado. Ang detalye mula kay Kapartner Troy Gomez. Kapartner Troy. Kulong ngayon sa Senado ang 4 na pangunahing tauhan ng isang umano'y kulto. Ito ay matapos silang paulit-ulit na itinanggi ang pagsasagawa ng child marriage sa kanilang komunidad sa isla sa Sitio Katihan, Barangay Siring, Bayan ng Socorro, Surigao del Norte. Itinanggi ng lahat ng miyembro ng organisasyong Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Kabilang na umano'y leader ng kulto na si J. Renz Kilario, Vice President ng SBSI, at dating alkalde ng Socorro na si Mamerto Galanida at iba pang leader ng grupo na sila Karen Sanico Jr. at Janet Aho na pinipilit magpakasal ang mga menor de edad sa kanilang pamayanan. Ang kanilang mga pagtanggi ay nangyari matapos tumistigo sa pagdinig sa Senado
ang hindi bababa sa 3 bata tungkol sa kung paano sila napilitang magpakasal at makipagtalik sa kanilang kaparehas. Si Senador Risa Ontiveros ang nagmosyon sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senator Bato bilang chairperson na i-contempt ang 4 na pinuno ng SBSI. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag-ulat, kapartner mo sa balita at serbisyo. At dagdag pang balita, DND, AFP at COMELEC lumagda ng kasunduan para sa barangay at SK elections. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Bernard Ferrer. Kapartner Bernard. Lumagda ang Department of National Defense o DND at Commission on Elections sa COMELEC sa isang Memorandum of Agreement o MOA upang malabanan ng vote buying sa barangay at sangguniang kabataan ng SK elections sa Oktubre. Pinangunahan ito ni na Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at COMELEC Chairman George Garcia sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Sinaksan ito ni Commissioner Ernesto Ferdinand Maceda Jr., Commissioner in charge of the Committee on Contabigay at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Lumagda rin si Browner sa isang MOA upang matiyak naman ang magiging mapayapa at maayos ang pagdaraos ng halalan sa bansa. Nabatid na nakatanggap ang militar ng 40 milyong piso para sa kanilang administrative, operational at logistical needs habang ginagampanan ang tungkulin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Bernard Ferrer, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. At para sa uling detalye ng ating balitang National One Strike Policy versus tiwaling OTS personnel, ipinakakasa ni Senator Po ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Troy Gomez. Kapartner Troy. Pinikayat ni Senator Grace Po ang pangasiwaan ng Office for Transportation Security na mahigpit na ipatupad ang One Strike Policy laban sa tauhan o spesyal nito na sangkot sa anumang uri ng modus operandi o krimen. Sinabi ni Po na kapag naipatupad ang naturang panukala, mabubunot ang mga undesirables mula sa hanay ng mabubuting individual at makatutulong sila sa pagpapanatili ng integridad ng tangkapan na napahira ng korupsyon at kontrobersya. Sinabi ng chairperson ng Senate Committee on Public Services na dapat maipatupad ang matitigas sa pagkilos laban sa tiwaling tauhan upang magsilbing senyales sa seryoso ang tanggapan na magkaroon ng reforma sa kanilang hanay. Anya, dapat isagawa ang investigasyon ng mabilisan at may kalakip na matibay na ebidensya upang maiwan ang anumang paghihimasok o interbensyon sa pagsisiyasat. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Troy Gomez Agulat, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. At sa ating balitang ronda, nagsasagawa na ng isang random surprise drug test ang Police Regional Office or Pro 13 upang malaman agad ang resulta kung positibo o negatibo pinagbabawal na droga ang hanay ng mga pulis. Sa panayam ng media kay Police Brigadier General Kirby John Kraft, Regional Director ng Pro 13, sinabi nito na kaunawa ng pagkakataon mula ng siya ay itinagang leader ng Pro 13 ay nagsagawa ito ng surprise random drug test. Ayon kay Kraft, nagsagawa sila ng random drug test sa 46 na opisyal mula sa Regional Director hanggang sa Provincial Chief Support Unit. Sinabi rin ni Kraft na sa sinasagawang surprise drug test ay maaring malaman agad ang resulta kung positibo o negatibo ang pinagbabawal na droga ang mga ito. At binigyan diin kung may positibo at sa pinagbabawal na droga ay mayroong kaukulang parusa gaya ng pagtanggal sa kanilang sinumpang serbisyo. Dagdag pa ni Kraft na hindi lang ang mga matataas opisyales ang suwasailalim sa drug test, kundi maging ang lahat ng mga tauhan ng Pro 13. International News Blast. Sa ating balita international, Mexico nagpadala ng sundalo at helicopter sa mga liblib na lugar malapit sa southern border ng Guatemala. Ang detalye mula kay kapartner Carla Abellana. Nagpadala ang pamahalaan ng Mexico ng military troopers, vehicle convoys at helicopters sa mga liblib na lugar sa Mexico na malapit sa southern border ng Guatemala. Kamakailan lang ay isinara na ng drug cartel sa mga daanan sa lugar at pinutol ang mga linya ng kuryente kung kaya't rumesponde ang pamahalaan hinggil dito. Sa tala, nasa 800 sundalo, National Guard officers at pulis ang idineploy sa lugar. Sa katunayan ay naglalaban-laban ngayon ang Sinaloa Cartel at Jalisco New Generation Cartel na sa lugar dahil isa ang mga liblib na lugar malapit sa Guatemalan southern border sa mga ruta para sa drug smuggling. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Carla Abellana, kapartner mo sa Balita at Serbisyo.